Lahat ng bagay na inilayo sa atin ng Diyos ay di nakakabuti sa atin. Ang mga bagay na ibinigay niya sa atin, ito ang nakakabuti at para sa atin. May mga bagay na kahit di natin hinihiling, ito ay kusang dumarating. Dahil alam niya ng Diyos ang mga bagay na nakakabuti sa atin. Kumusta po kayong lahat? Naririto muli ho tayo sa ating spoken. Ito'y isang tema about sa isang ama na bilang isang OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa. Ito po ay inaalay ko sa mga ama na lumayo sa kanyang pamilya. Simulan na po natin. Ang title po nito ay Mula sa isang ama na OFW. Tahimik ang gabi, pero may isang ingay sa puso ko at ang paulit-ulit na tanong sa utak ko. Kumusta na kaya sila? Kinabukasan, sa tuwing kayo'y nag-aalmusal, ako'y nagbabaon ng mga alaala. Yung mga halakhak ninyo sa mesa at kaluskos ng inyong mga paa. Yung ingat pa na paulit-ulit kong naririnig kahit saan ako magpunta. Ako ay isang ama, ang ama na lumisan, hindi dahil iniwang ko ang aking pamilya, kundi dahil gusto kong buuhin ang kinabukasan nila. Kailangan magtiis at kailangan kong lumayo muna. Bitbit ko ang inyong mga litrato, pero sa totoo lang, mas mabigat ang iniwang kong mga yakap. Hindi ko man lang madalas masabi sa inyo sa tawag. Pero araw-araw ko kayong iniisip, aking mga anak. Alam niyo ba? Habang ako'y nagtatrabaho sa aking opisina, minsan, ang naiisip ko'y yung dati kong naaapakang laruan sa sala. Habang kumakain ako na mag-isa, naalala kong sinusubuan ako ng iyong ina. At sabay-sabay tayong tumatawa. Namimiss ko na tuloy ang pag-aalaga ng iyong ina. Sana alam niyo ang bawat padala at mga pabagahe ko sa inyo. Hindi lang ang laman nito ang chocolate, damit o sapatos, kundi mga gabing at ilang buwan pagpupuyat. Mga pangungulila ng isang amang pilit na titiis ang lungkot para sa ginhawa ng aking pamilya at panalangin ko na sana ako'y makauwi na. Hindi madali pero tinitiis ko. Hindi ako pala sabi sa inyo ng I love you. Pero sa bawat buhat ko ng mabibigat, sa bawat pasensya at pagod, sa bawat sakripisyo ko dito sa malayong ibayo, sa bawat dasal ko, lahat yan ay para sa inyo. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan? Kailan ako uuwi? Hanggang kailan ako mananatili dito sa malayo? Pero ang sagot ko lagi, hanggat hindi pa kayo kumpleto, hindi pa tapos si Papa.
Dito lang muna ako. Dito na kung saan mayroon akong maibibigay sa inyo. Sa likod ng litrato, may isang ngiting pilit kong itinatago. Dahil ang totoo, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko kayong hinahanap-hanap. Araw pa rito, pero sa puso ko, gabi na sa Pilipinas. Iniisip ko kung kumusta na kayo, kung kumain na ba kayo. Minsan, naiisip ko kung gaano karaming yakap ang kapalit ng overtime. Kung ilang taon pa ba bago ko maranasan ang simpleng sabay-sabay tayong kakain ng buo sa hapagkainan. Sama-sama tayong pamilya, yun hindi na ako muling aalis pa. Ang mamuhay tayong magsama-sama at walang iniisip na mga problema. Hindi kaya biro ang mag-isa. Kausap namin dito ay pader, orasan at video call. Pero kahit di ko kayo hawak ko ang dahilan kung bakit ako nandito. Para sa kinabukasan ninyo, na sa bawat araw na isinusugal ko ang ngayon ko. Ang ngayon na dapat makasama tayo. Naaalagaan ko kayo at nakikita ko ang paglaki ninyo. Hindi ako bayani, pero tinanggap ko ang tungkulin. Hindi ako malakas. Pero nagpapakatatag ako para sa inyong mga pangarap. Kaya sa bawat dasal ko, naiisip ko kayo at ang tanging hiling ko na sana, pagbalik ko, nandyan pa rin kayo at sabay natin bubuuhin ang mga panahon na nawala ako sa piling ninyo. Sabi nila ang pag-ibig, isinusukat ang sakripisyo. Kung ganun, bakit ang daming OFW ang iniwan kahit sila ang nagsakripisyo? Araw-araw ko nagtatrabaho. Kahit hindi mo na maramdaman ang araw, buwan at taon na dumaraan, yung tipong may padala ka sa bahay, buwan-buwan. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang kulang. Padala dito, padala doon. Pero kailan ka kaya tayo magiging priority? Yun hindi lang provider. Ang hirap, diba? Sa trabaho, ikaw, tayo ang bida. Pero sa sariling tahanan, parang extra lang tayo sa pelikulang minsan lang nakikita. Minsan lang nila tayo nakakasama. Kadalasan ang masakit. Nakakalimutan ang mga kagaya nating malayo sa ating mga pamilya. Minsan nasa malayong bansa tayo para sa kanila. Pero sila, malayo rin pala ang loob nila sa atin. Ang sakit, di ba? Hindi lang pala physical na distansya ang masakit, yung emotional ang mas mahirap. Pero kahit ganun, tayo sumuko. Hindi dahil hindi tayo nasasaktan, kundi dahil alam natin may umaasa sa atin. Hindi man tayo sundalo, may tapang sa dibdib, hindi man politiko, may danghal na iniibig. Hindi man palaging laman ng balita, ngunit bayani rin sa mata ng pamilya. Mga OFW, mga taong lumisan, hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Bitbit ang bahag, pero mas mabigat pa ang dahilan. Umalis ng tahanan para balang araw, mabuo ang pamilyang iniwan. Sa init ng disyerto, sa lamig ng Europa, sa mga barko, mga hospital, at mga pabrika,
Doon tayo naghahanap ng kabuhayan habang doon sa Pinas may mga anak na araw-araw humihiling ng yakap nila. Yung tahimik sa video call dahil ayaw ipakita ang pagod. Sila yung palaging may tanong, kumain na ba kayo? O hindi nyo matanong, kumusta na po kayo? Sanay na silang isantabi ang sarili. Sanay na silang ngumiti kahit puno ng hinanakit. Sanay na silang maging matatag kahit halos wala ng matirang lakas. Kaya kung may salitang higit pa sa salamat, yun ang dapat para sa kanila dahil hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman o na kahit anong halaga ang pagmamahal ng isang magulang at pagmamahal ng isang ama na lumayo sa kanilang pamilya upang para sa kanilang kinabukasan. Sa bawat pawis na tumutulo at sa bawat panahon, ako'y nasa malayo. Nakatago ang pangarap para sa mga anak at asawa. At bilang isang OFW na lumalaban, kahit layo'y hadlang sa pagmamahal sa inyo ang puhunan ko. Sa bawat sakripisyong inaalay ko, hindi sukatan ang distansya ng yakap sapagkat bawat padalay puno ng pangarap. Tayo ang haligi, ilaw at sandigan. Ang tunay na bayani ng sariling bayan. Everyone, alam ko marami pong makakarelate nito. Lalong-lalo na po ang mga ama na lumayo, nagsakripisyo at binitbit ang salitang, isang araw, makakasama ko rin kayo. At isang araw, muli ko kayong mayayakap. At yun, hindi na tayo maghihiwalay pa. Ang mga pangakong isang araw na lahat ng mga pangarap natin ay matutupad sa pag-alis ko. Mahirap po sa isang tatay na iwanan ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Ang bawat alaala ng ama na naiwan sa Pilipinas, yun ang tanging bitbit para maging matatag, maging malakas. Ano man ang sagupain niya, init, gutom, pawis, at dugo. Upang lahat po yan maibigay lamang sa pamilya, sa mga anak.